Ano bang mas magandang gamitin na tester? Digital ba o analog tester? So tara, samahan niyo ako at tuklasin kung anong mas maganda at ano ba ang disadvantage na dalawang ito at para saan ito. Tara, samahan niyo ako sa aking video. So hello mga katek, hello guys. So nandito po ulit tayo sa ating video. So meron po tayong dalawang multi-tester dito. Ito yung digital at ito naman yung analog tester. So ang topic po natin ngayon is ano ba ang advantage at disadvantage dito? At ano ba as mas maganda gamitin? So depende po sa sitwasyon mga katek. So guys, so ito yon. Ang function nila is kapare-pareho lang. So dito guys, so ito mga katek, so dito sa una mo natin sa digital, ano ba ang advantages nito at disadvantage? So una, kapare-pareho lang naman kung anong function ng mga digital at ang analog. So ang ano lang niya is paano natin gamitin. Ano ba talaga ang advantage at disadvantage nito? So okay, ganito 'yan. Kapag gumamit po tayo ng digital, same lang yung function ng analog. Ang naka-advantage dito, yung digital sa akin is merong clamp meter. Kung saan, pwede natin iti-test yung amperahe natin palabas. I-select nyo lang dito, i-clamp lang yung wire output niya at makikita natin, ma-read talaga yung amperahe nito. So, yung kaibahan, same lang po. At ito yung NCV. Makadetect po tayo kung mayroong voltahe sa ating AC, sa ating supply. So, yan. Tumutunog ito kapag may makadetect ng supply. So, yan. So far, mayroon naman. Dito po tayo sa continuity o resistance. Meron din dito. Dito po tayo sa select dito. Meron din po siya sa resistance. Test po tayo ng ohms. Dito kasi sa analog, mag-test po tayo is sa resistor, depende po sa value nito. So dito sa resistance. Dito sa resistance, marami po kung dito naman tayo sa meron ding diode. Dito din pwede din sa diode. So, kung magte-test po tayo, automatic siya na lalabas na may sign na diode, anode at cathode. So, yan. Bali ito, kapag magte-test po tayo sa analog tester is times 1. Dapat, first is reverse sa forward bias, may reading. Tapos, pag reverse bias, walang reading. Ang ibig sabihin, good po yung ating diode. So, dito po tayo sa times 1. Dito sa analog. Dito naman tayo sa continuity. Continuity, meaning to say, meron ba siyang dugtong? O meron ba siyang connection o contact? Kung iso-short natin yan, bababuzzer po yan. So, yan. Ibig sabihin, kapag magti-trace po tayo, importante po itong continuity natin. Dito naman dito sa analog tester is kailangan po natin ng continuity at ilalagay lang natin dito sa times 1. So sa capacitor naman, ito is NF. So dito po tayo sa capacitor. Automatic po ito. Ilalagay natin sa capacitor positive at negative at may lalabas dyan. Dito naman po sa analog tester, ito, klaro ba? Ito is mas depende po sa value niya. Value ng microfarad. Mas malaki yung microfarad, ilagay natin sa dito sa resistance times 1. Kapag maliit naman yung microfarad,
mas malaki sa resistance, ilagay mo sa times 10. So, ganun po, baliktad po dito sa analog tester. Malaki yung microfarad, mas maliit po dito lalagay sa resistance natin, sa ohms. Kapag lumiliit naman, yung microfarad is malaki yung dito natin ilagay sa times 1. Or times 1 key or times 100. So, yun. Yun yung kaibahan, pero ito, automatic makikita nyo dito sa display niya. Dito is makikita natin dito. Ang naka-advantage po ng analog tester is magte-test po tayo ng mga transistor, capacitor, resistor, kasi malalaman natin kung may short, leak, and open. Ang ibig sabihin ng short is itong anong na niya, T-spread niya is paputang 0 na yan. Reverse o forward, automatic 0 na po yan. At so kung mag-o-open naman po yung ating component, example, mag-test po tayo ng transistor. Wait, kukunin ko yung transistor. So yun, ito yung transistor. Kung magte-test po na tayo, is first, alamin natin kung nasaan yung base niya. Napakadali po yung tandaan yung base niya. First, kung magte-test po tayo ng mga transistor, is ilagay natin po sa times 10. Times 10 sa resistance sa ohms. So kung gusto nyo malaman kung paano ito ite-test, meron po akong video, nakaraang video. At kung bago pa kayo, napadaan po kayo sa aking video, paki-subscribe and click may notification bell para updated po kayo sa mga tutorial ko about electronics, electrical at mechanical. So yun. So meron akong video how to test transistor, resistor, capacitor at iba pa. So yun. So ilagay lang natin sa times 10. So, ang naka-advantage ng analog is malalaman natin kung short, leak, and open. Kung ibig sabihin ng open naman is hindi po ito papalo kahit saan. Kahit ilagay mo sa paa dito sa tatlo. So, yon. So, kung sa leak naman, dito sa may gitna yung reading niya, leak na po yan. Kadalasan kasi sa reading ng mga transistor, ito is nasa mga almost 5 dito sa may 5 or sa may 4, sa may 5, 6 or 4 like that. So you good po yan. Sa forward bias dapat may palo kapag emitter at collector, base emitter, base collector, may palo, kapareha yung palo dito sa may 5, good po yan. Kapag i-reverse forward naman natin, dapat walang palo. Ang ibig sabihin, good po yung ating transistor. Pero kung gusto nyo ito talagang actual, meron po akong video na nakaraan. Just subscribe my YouTube channel. Okay? So ito naman, dito naman tayo sa ito yung capacitor, sabi na ito, meron naman dito dito yung capacitor. So ito rin pwede nyo lagay sa capacitor. Yung maliliit na talaga yung resistance niya o yung microfarad niya. Kasi yung capacitor kasi magte-test po tayo, especially kung analog lang yung tester niyo, is the higher capacitance mas maliit po yung ilagay natin dito sa times 10 or times 1. Baliktad yung paano natin ite-test. Meron din po akong video na yan kung paano natin i-test. So yun, dito may AC, alternate current volt. So yan, makikita din natin kung saan. Depende po sa ilagay natin dito. Kung mostly, kung magte-test po tayo sa outlet, is pwede natin ilagay sa 750 AC volts. Kasi yung ating rate is nasa 260 to 220 volts. Depende po. Pero kadalasan nasa 220.
230 o 240. So yan. So dito naman is pwede na rin dito sa AC. So yan, AC. AC current. So dito naman tayo sa DC. So yan, DC. Magte-test po tayo dito. Nito is yung mga batteries. So yan, mga batteries. Small or big, same lang. So DC. Direct current volt. So yan, dito yan. Ang naka-advantage naman ito, yung digital is merong hertz. 3 hertz. Example, sa ating amplifier, ito amplifier, mostly nasa mga 50 to 60 hertz lang. So yan. Matitest natin kung anong pila na ka-hertz yan. So, ang advantage naman ito sa digital is kapag magto-trouble po tayo like amplifier, this one, na kung mag-voltage checking po tayo or naka-voltage bias po tayo. Kasi makaka-read po ito ng positive at negative output ng DC. Ilagay natin sa DC. So yan, naka-read na po yung positive at negative. Bale, yung negative niya dito, this prod is, ilagay lang natin sa ground. Yung itong positive niya is, siya lang mismo yung nyo, gagalawin nyo, output, papuntang capacitor, sa fuse, sa transistor, sa power output, sa input ng amplifier, sa input ng amplifier o sa papuntang relay. So yan, dito relay. So yan. Ito papuntang relay dito. Magsi-check po tayo. Ang advantage ng mga digital is kapag magti-test po tayo ng voltage checking. Mag-voltage checking po tayo is dapat gamitin natin is yung digital. Kasi magti-test po tayo dito sa may fuse is isa lang yung pagalawin natin. Yung isa meron ditong positive, yung isa negative yan. Bali, ito yung negative is ilagay na po sa ground po yan. O sa negative output. Ito may positive output, negative output. Ilagay natin po sa DC volts. So yan, dito po magche-check voltage checking po tayo. Papuntang in sa amplifier, papuntang in sa preamp, sa dito, at output dito sa papuntang relay. So ito yung naka-advantage ng digital. Ito yung advantage niya. Tapos yung advantage naman ng analog tester is magte-test po tayo ng mga component like transistor, capacitor, resistor is mas maganda kapag ito yung gamitin, lalo na sa transistor ito. Kasi matitrace natin yung talagang defective, talagang leak na siya, at short at open. So yan. Pero both naman parties is napakaganda gamitin. Pero depende po talaga sa atin kung anong saan po tayo ang komportable. So yan. Pero so far, mas maganda ito pagtitest ng mga component. At dito naman sa voltage checking. At itong digital natin is meron din clamp, is mas advantage po yan. Meron din siyang hertz. So yun. At magpo-promote muna ako sa aking YouTube channel, mga kadek. At kung bago pa kayo sa aking video o napadaan lang po kayo, paki-subscribe and click my notification bell para updated po tayo sa aking mga panibagong video about tutorial. So hope meron po tayong natutunan sa araw na ito. At see you around. God bless. Have a nice day.